sa ating lahat, ating pamawitan ng ating Panginoon. Tayo po ay tumayo. Yun po at manalangin. Diyos mi nga makapanguatang naming marayarayaw ka, Lord. Lord, magpalabalo kami mana afu ta pribilehiyo to niyawa mo, Lord, tani kami to mataranday kami mana, Lord, tayo ta templong
Tapian na imi ka Lord ako dayarayawang iyo do ako ingagam mo. Kidawa mi Lord Espiritu Santo, mangirol Lord ni kami. Ana pakuman na kami ta ngaming Lord to nakaliwa kami afutan ni ko. Tapian na megon na kami ta imi nga padayaw afu. Ana bentisyon nga mo afu ngaming nga partes na afu na padayaw mi. Pati kansyong Lord afu to kansyong mi pare na ko ang Lord afu to kindangang ka Lord afu to dayaw Lord. Tapak kansyong mi afu. Mabalo gapat protection afu na pastor mana to nirantal mo afu ira to safe and sound Lord tita templo tapian na matarad day kami afu nga may matayaw tangi ko marayaw ka afu tayo nga aming idasal mi tangagan na iya afu mi Jesus. Amen. Patuloy itang managdag. Batat kami Bible tam Taawit 25 verse 8 adeta 15. Kunay kagyan na bubog na yapo. Si Yahweh ay mabuti at siya'y makatarungan. Itinuturo niya sa mga kasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba, siya ang gumagabay. Sa kanya'y kalooban, kanyang inaaral. Dapat ang pag-ibig niya ang patnubang. Sa lahat ng mga taong sumusunod sa utos at tipan, siya nang sumusubaybay. Ang iyong pangako, Yahweh, sana'y tuparin. Ang marami kong salay iyong katawan. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang. Matuto ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila'y palaging sasagana. Mga anak nila'y magmamana sa lupa. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinagpaunawa niya sa kanila kanyang kasunduan. Si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapamakan. Amen. Marayaw iya po. Pwede naman naman po ba? Adyos ta po gagmitang namin muragi ira. Kan siya na tampo iyafutang. Laging lahat, di matatakot sa panganib.
Amen. Ipapatang paiyakot ang ragi ira. Ana kidawak ko to patuloy tang paiyakan siya ng Pagpapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, pagpurit pagsambay, iaalay. Bukas
po tang po ihafot ang muragi ira. Ana kidawak ko to maladag tang po ngami ta patuloy tang po padayaw para tayafo. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan sa
Iafu sa ngawe po ay welcome ta po ikatagitatay. Amitang pag-awuragi po po tambi Iafu. Amen, marayo Iafu. Sa ngawe po, sini po imaya o may mang-share the goodness na Iafu ta life na. Diyos ta hugag tanitang aming ikumana idadayaw i Diyos ta piyana nga kanayon ta patulay mi ta pangyawan ato sikang proteksyon ta kagagaw ta patulay mi ira dayrayaw ako i Diyos ta nakanging managagmore ta di sinabi nakapagdayaw tari marayarayaw Iafu ta ni-provide na to bati to speaker to mosa nga natari ta di sinabi mabalo ta Diyos ta pangi-provide na ira ta mamawag napiga fanang gangore to tanayari padayong lapatawi nga nato igam makansyong opening kunari talapan na natawi ta maranaw igalapa special kunari nga na marayarayaw Iafu ta patarabafo na tari ta di sinabi pati ta ana-ana na iratari masingak ko to talaga kinuha na lapan na Iafu ira ta amo dalapan nga na no liggo arito tanatag kato kada ko balabalayam mo ira sa ngawe talo na Iafu umay lapang na ira marayarayaw Iafu ta pagtarabaho na ta di sinabi ta pamulumulo na tani kami tanyakang kanayong umaytari kukuha na ngaming na Iafu ibdayaw unang anak kay kapwa marayaw i Diyos. Amen, marayaw Iafu. Sinipaga po imaya umay madayaw ta Iafu. So no awang dang po ay ginatam labi ita day to kansyong nagay na po ng mensahe. Popotang po uli Iafu tamuragi ra. Marayaw Iafu.
Diyos ta fugag uli, mawaragi ra. Kurug to marayarayaw iyafu. Awang to tanakwang to kekon na yan ng aming na dayaw. Na kekakwan o kan na yaya lamang tayaya lagu i Diyos. Yaya itatadday. Nga yafu ng aming nga pinarato to kagitatang ikaya na karwang onno ari. Magkatutali tiyempo itong aming ay makumagsangaw takwa ni Yapo Jesus. Maskino sangawe, aro ikan na mangurug tuyaya ay Diyos. Aro ikan na mangikakwa, ka Diyos na. Ngayon kagita nagkagin ni Apostol Pablo, dutal sangawi tiyempo, ngaming ay makumag, mamalito kag taruban na ang naikagida sangaw tuyaya ay yafu. So, may pango lamang to isentro tang gabu, ifutu, inono tang ta pagginatang tatuddo na sa ngawe nga oras. Luka itang aming ay kakwatang iubovog na yafu, to mapipigtang tatura ni Lucas, Kapitulo 5, ta page 74, tane ta Tagalog to Biblia. Anakunaw mapipigtang mamega ta versikulo 12 at ta 16. Apa to versikulo lamang ipipigatang anakunaw kagyan na nang si Jesus ay nasa isang bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpatira pa ito at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais kong gumaling ka at luminis. At noon din nawala ang kanyang ketong. Pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa pari at magpasuri. Pagkatapos, mag-alay ka ng handog ayon sa iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na ikaw ngay magaling na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumarag sa napakaraming tao upang makinig sa Kanya at mapagaling sa kanilang mga sakit. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. Tayo po'y manalangin mga kapatid. O Diyos na dakila at kataas-taasan, walang katulad, wala kang kaparis, Panginoon. Sa lahat ng bagay, ikaw lamang ang walang kakulangan. Ang iyong katarungan ay walang katulad. Ikaw ang Diyos na mahabagin, dakila ang iyong pag-ibig, ang iyong kagandahang loob, ang iyong katapatan ay tunay na walang hanggan, Panginoon. Kung ano ang iyong sinabi, kung ano ang iyong ipinangako, ay tutuparin mo sapagkat ikaw ay Diyos na kailanman ay hindi nagkukulang sa pagtupad ng iyong mga ipinangako. Yan ang pinanghahawakan namin, Panginoon, bilang iyong mga pinili at tinawag na iniligtas sa pamamagitan ng aming Panginoong Yesus na naririto ngayon upang mag-alay ng pagsamba. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng pangunguna ng Banal na Espiritu na siyang magbibigay ng karunungan sa bawat isa sa amin habang kami po ay makikinig sa turo ng iyong mga salita. Nawa ay siya ang magtanim nito sa aming mga puso't isipan upang aming lubos na maunawaan at mapakinabangan at magamit namin ang mga turo mo sa pagbibigay namin ng papuri sa iyo at sa pagtupad namin ng iyong kalooban. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po yuko at pakinggan natin ang mensahe na halaw dito sa sulat ni Lucas na ang title ng
message sa hapong ito para sa ating lahat, the lesson on the miracle healing of the leper. Ang aral na matututunan natin sa pagpapagaling sa isang leproso. Dito sa Luke chapter 5, sa upper verses niya, mula verse 1 hanggang sa verse 11, ay dito natin mababasa ang pagtawag ni Jesus sa unang 4 na alagad. Tinawag niya ang 4 upang maging kanyang mga tagasunod, disciple. So, alagad na tuturuan niya. At itong mga ito ay hindi sila tumanggi nung sila'y tinawag ni Jesus. Sapagkat nasusulat sa Biblia na dati nang alam ng Panginoong Jesus, hindi pa man tayo pinapanganak, hindi pa man nililikha ang mundo, ay alam na niya ang tungkol sa atin dahil siya ang lumikha sa ating lahat. Ang sabi pa nga ni Simon Pedro sa kanya, nung makita niya ang Panginoong Yesus sa verse 8, nang makita iyon ni Simon Pedro dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus. Yung miracle na pinerform niya, napakarami nilang huling isda, at sabi ni Pedro sa kanya, siya'y lumuhod sa harap ni Jesus at sinabi, layuan po ninyo ako, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan. Yan ang sabi ni Pedro, na Simon pa lang ang pangalan niya noong panahong yan. Ngunit ang sabi ni Jesus kay Simon, huwag ka nang matakot. Mula ngayon, mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin. Yan ang nangyari sa karanasan ng meeting ni Pedro kay Panginoong Jesus. So napakahalaga na ang pagkakatawag ng Panginoong Jesus sa 4 na ito ay mapapatunayan niya sa kanila na siya nga ang Panginoon upang lubos nilang ibigay sa Kanya ang buo nilang pagtitiwala at pananalig, sapagkat hindi sila maghihinayang sa pagsunod kay Jesus. Kaya nga napakahalaga na makita nila ang miracle after miracle na ginagawa ng Panginoong Yesus. Una mismo, naranasan na nila ang miraculous na paghuli ng isda. Naman ngayon, ang makikita nila ay ang pagpapagaling ni Jesus sa isang ketongin. Leper. Ang sakit na ganon nung panahon ni Panginoong Yesus ay hindi napapagaling ng medisina. Walang doktor, walang gamot na pwedeng magpagaling sa leprosy nung panahon ni Panginoong Yesus. At ang sakit na yon ay nakakahawa, highly contagious. Umabot pa nga nung early part ng pamumuhay natin. Actually, naabutan ko nung nasa elementary, nasa high school ako, naririnig ko ang isang facility na nasa isla sa Davao, kung saan doon nila dinadala ang mga may ketong in isolation. Hindi sila pwedeng makihalubilo sa tao. Dahil nga sa highly contagious at wala pang gamot noon. So, kalain mo, sa haba ng panahon, mula noong panahon ni Panginoong Yesus, even in the Old Testament, kaya nga ito ay may relasyon sa law, kung paano nila tratuhin ang mga tao noon ayon sa kautusan na may sakit na ketong. Mababasa natin mamaya as we go on dito sa message na ito. Ang mga ketongin ay tinatrato nila as unclean individuals, marumi. Sila ay nabubuhay ng malayo sa iba. Di sila pwedeng lumapit sa iba. Kung accidentally na naupuan ng isang taong walang ketong ang naupuan
ng ketongin noon, ibibilang na pati yung umupo ay may bibilang na marumi. Ganon kagrabe ang sitwasyon ng isang ketongin na tinatawag. So, nai-imagine natin kung gaano kahirap, kung gaano kalungkot ang buhay ng isang ketongin noon. Wala siyang association sa ibang tao, pati pamilya niya, hindi niya pwedeng lapitan. Siguro kung magulang itong may ketong, maaaring parang madudurog ang puso niya sa lungkot sapagkat pati anak niya hindi niya pwedeng yakapin. Hindi siya pwedeng makalapit sa iba kasi yan ang nakasaad sa kautusan ng mga Hudyo. Wala siyang kaibigan, hindi siya makakapunta sa templo para magpuri sa Diyos. Wala siyang fellowship. Walang temple worship. Just alone. Nag-iisa at malungkot. So, in short, parang walang silbi ang buhay sa kanya. No life in him. Mahirap ang mag-isa na walang kausap. Hindi ba? Nasubukan nyo na bang napag-isa na wala kayong kausap? Mahirap ba? Mahirap tiisin na walang kausap. Ano? So, ngayong hapon, tignan natin ang tatlong bagay na maaaral natin at magagamit natin bilang mananampalataya na kung ano ang ginawa ng Panginoong Yesus na halimbawa ay pwede nating i-apply sa buhay natin. Maliban lang doon sa ginawa niya na hindi natin kayang gawin ang magpagaling dahil wala tayong kakayahan, wala tayong kapangyarihan na magpagaling. Ngunit tignan natin ang tatlong bagay na maaaral natin sa pagpapagaling ni Jesus dito sa isang lalaking lumapit sa kanya na ketongin. Sa katunayan ay una sa lahat, dito natin maaaral na ang Panginoong Yesus ay ipinapakita niya ang kanyang pagiging mahabagin beyond human comprehension. Yung hindi kayang unawain ng tao at hindi kayang ipakita ng tao na pagkamahabagin, ipinakita ng Panginoong Yesus kung ano ang essence ng pagiging merciful sa senaryo na ito. Kasi noong panahon nila, meron silang kautosang sinusunod patungkol sa leprosy. Yan ay mababasa natin sa Leviticus chapter 13 sa Old Testament. Kung titignan ninyo ang Leviticus 13 sa page 102, doon sa Old Testament, diyan sa section heading ng Leviticus 13, nakalagay diyan tuntunin tungkol sa mga sakit sa balat. At ang bilin sa kanila, sa verses 45 to 46, ang sabi diyan, ang taong may sakit sa balat na parang ketong, ay dapat magsuot ng sirang damit. Huwag mag-aayos ng buhok, tatakpan ang kanyang nguso, at laging sisigaw ng marumi ako, marumi ako. Hanggat siya'y marumi, hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi, at sa labas ng kampo maninirahang mag-isa. Yan ang sabi ng Biblia. Yan ang sabi sa bilin sa mga Israelita, sa mga taong pinili ng Diyos. At sa chapter 14 ng Leviticus pa din, verse 57, ang mababasa dyan ay ganito, ito ang mga tuntunin upang malaman kung ang isang tao o bagay ay malinis o marumi. So tuntunin yan, it is a law na dapat nilang sundin. Hanggang sa panahon ng Panginoong Jesus, yan ang sinusunod nilang
kautusan na kung saan napakahirap para sa isang magkakaroon ng ketong na sakit sapagkat ito nga ang susundin ng tao. Hindi siya palalapitin sa kanila, mag-iisa siya, malungkot. At ang mahirap, pag may mga tao, tinatakpan niya ang kanyang bunganga at ang isinisigaw niya, marumi ako, marumi ako. Ibig sabihin para i-warning yung tao na huwag lumapit sa kanya. Para hindi sila makontaminate sa karumihan niya. Mahirap yun, hindi ba? Para sa mga taong nakakakilala sa kanya, ay katanggap-tanggap na siya'y layuan. Para bang karapatan ng mga tao na walang sakit, na katulad niya, ang layuan siya. Parang okay lang dahil yun ang tinakda ng kanilang kautusan. Yung ang ibang tao ay mandiri sa kanya, parang walang offense yun sa kanila. Now imagine, nung lumapit ang lalaki kay Panginoong Yesus at siya'y nagpatira pa, at nakiusap, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Anong ginawa ng Panginoong Yesus? Hinawakan siya ni Jesus. Hindi katulad ng ibang tao noon sa panahon nila na pwede siyang pandirihan. Kaya nga isisigaw niyang, marumi ako, marumi ako. Si Jesus, He just technically broke the law for that man. Kasi sa kanila, hindi nila pwedeng hawakan sana eh. Because that is a violation ng kautusang sinusunod nila. Ngunit ang Panginoong Yesus, dahil hindi siya saklaw ng kautusan, dahil Diyos nga siya, ipinakita niya kung ano ang tamang practice ng pagiging mahabagin. Bago niya itinuro na dapat kayo'y maging mahabagin katulad ng Ama ninyo sa langit. Kasi sa chapter 6 ng Luke, tignan nyo, sinabi niya yan. Pagkatapos niyang hawakan ang may ketong at pagalingin, ang turo niya sa Luke chapter 6 verse 36 ay, ang sabi niya, maging mahabagin kayo tulad ng inyong Ama. Be merciful just as your Father is merciful. Jesus extended mercy beyond human comprehension. Marahil yung mga taong nakakita kay Jesus, nung hinawakan niya ang ketonging lalaki, ang nasa isip nila, pati siya nadamay sa karumihan ng tao. Hindi dapat lalapit kay Jesus ang mga tao dahil ibibilang na pati siya dapat ay marumi. Ngunit anong nangyari? Binilinan niya yung lalaki na huwag ipagsabi. Ang nangyari, bagkus, pupunta sa pari. Dahil noon kasi sa Leviticus 13, ang pari ang titingin sa tao kung meron siyang nakikitang sakit sa balat. Siya ang magsasabi kung ketong o hindi. Kaya sabi ni Jesus, punta ka sa pari, pakita mo yung sarili at ialay mo. Mag-alay ka ng nararapat na handog ayon sa kautusan ni Moises. Para mapatunayan mo, maipakita sa mga tao na ikaw'y magaling na. Anong nangyari? Ang mga tao, nilayuan ba si Jesus? O mas lalong dumami ang lumapit sa Kanya? Mas lalong dumami. Now, tignan natin. Nung si Jesus ay parang violate niya ang kautusan para dun sa isang lalaking ketongin.
Ibinilang niya na ang lalaki ay nadideserve din niya ang awa katulad ng iba. Ganon din po sa atin. Sa katunayan, ang karumihan ng lalaki ay sa balat lamang. Dahil yun ang sakit niya. Ngunit tayong lahat dahil sa kasalanan ay marumi sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Isaiah, pati ang mabuting gawa natin ay parang isang maduming basahan sa paningin ng Diyos. But katulad ng ginawa ni Jesus sa lalaki, He was willing to touch him. Tinawakan niya ang lalaki. Kaya inabot din ng Diyos ang kagandahang loob niya sa atin. Even when we were still sinners. Ang Panginoong Yesus ang nag-abot ng kanyang kagandahang loob sa atin. To touch our uncleanness. He was willing. Dahil kailanman Jesus would never be contaminated with our uncleanness. Bagkus, ang kanyang katuwiran, ang kanyang perfect righteousness, ang siyang dadaloy at magpapadalisay at maglilinis sa atin. Napakahalaga ng lesson na ito, na si Jesus ay pinakita niya ang pagkamahabagin. Hindi ayon sa nauunawaan ng tao. But it is beyond human comprehension. Paano niya naipakita ang pagkamahabagin beyond human comprehension? Sapagkat ang tao, even in their time, lalo't may kautusan silang basehan, mas pinipili ng tao to condemn. Yan ang natural na inclination nating lahat, even now. Na para bang ang tingin nila, kapag may ganon, yung taong yon marumi, sila ay mas malinis. Ang tingin nila, they appear to be cleaner than others. Ganon sa panahon natin ngayon, even in Christian circles. Marami ang tumitingin sa sarili nila, they appear to be holier than others. Tinitignan nila ang kanilang mga sarili katulad ng paningin ng mga tao noon sa paligid ni na Jesus at nung leper. Ngunit, katulad lang yung mga katulad nung isang ketonging lalaki na ina-admit ang kanyang karumihan, ang kanyang unworthiness, begging for God's mercy. Do not avoid or do not condemn. They avoid condemning others. Kasi nakikita mo ang karumihan mo sa harapan ni Jesus. Kung alam mo na ikaw ay marumi sa harapan ng Diyos at dahil lang sa kanyang habag at kagandahang loob, ikaw ay nilinis. Hindi mo magagawa na kondenahin ang ibang tao sa kanilang karumihan sapagkat alam mo na pati ikaw ay marumi din. Sa pamamagitan lamang ni Jesus, tayo ay nilinis. Sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo, tayo ay nilinis sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Ipinakita ng Panginoong Yesus kung papaano ang totoong pagiging mahabagin bago pa niya itinuro sa chapter 6 ng Lucas. Be merciful. Hindi magagawa ng sino man yun doon sa lalaking ketongin. Maging ang pari.
Pati ang pari, hindi niya pwedeng hawakan ang ganong taong may sakit nung panahon nila. Ngunit si Jesus, siya ang dakilang pari. Ipinakita niya na kailanman hindi siya mako-contaminate sa karumihan ng sinuman, bagkus sa kanya manggagaling ang paglilinis sa karumihan nating lahat. Amen. So, napakaganda ng lesson na maaaral natin sa tagpong ito na kung saan ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad na pinili at tinawag na siya nga ang Kristo at siya ang nagturo sa kanila that He fulfilled the greater demands of the law na sinasabi niya, which is justice and mercy. Kaya nga, nung nakita niya ang pagkukunwari ng mga Fariseo, sinabihan niya, actually, hindi lang sinabihan, bagkus ay expression ng kanyang pagkadismaya at pinagalitan niya ang mga Fariseo. Woe to you, you scribes, you Pharisees, teachers of the law. Nagbibigay kayo ng ikapu ng anumang nasa inyo. But you set aside the greater demands of the law, which is justice and mercy. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus sa kanila, sana ginawa nyo ang isa without nullifying the other. Ngunit siya, ang greater demand ng law, which is justice and mercy, ay ipinakita niya practically nung pinagaling niya ang tao na nangangailangan ng habag. Mas pipiliin natin ang mahabag kaysa sa mga ondena ng tao. Yon ang lesson. Mas pipiliin natin na huwag tignang marumi ang iba. At para bang sinasabi natin na tayo ay mas malinis kaysa sa kanila. Hindi gawain ng tunay na Kristiyano yan. Dahil sa harapan ng Diyos, pantay-pantay tayo na maruming lahat. Hindi lang actually marumi eh. Tayo ay itinuturing na patay sa kalagayan dahil sa kasalanan because of sins and our trespasses. Ayon sa Ephesians. You were dead in your sins and trespasses, sa Ephesians 2. Ang pag-asa lang natin, katulad nitong isang ketongin na ito, para maging malinis ay ang kapangyarihan ni Jesus na idadampi niya sa atin upang tayo ay malinis sa ating karumihan. Pangalawa, second lesson na maaaral natin. Jesus' healing goes beyond skin-deep sickness. Ang pagpapagaling ni Jesus ay mas malalim pa kaysa sa sakit na hanggang sa balat lamang o kahit paaabot sa laman. Ano nga ba kasi ang sakit na leprosy? Ang sakit na leprosy, hindi pa ako actually nakakita ng yung tunay na taong nagkaroon ng leprosy. Ngunit ayon sa description ng medisina, parang naaagnas daw pati ang kanilang laman, umaabot sa laman. So napakahirap. Maalala natin si Job, di ba, nagkaroon ng ganong sakit. Kaya nga umupo siya sa may abo at kinikis-kis pa niya ng basag na salamin ng kanyang sugat dahil siguro sa hindi niya matiis ang kati o ang hapdi. That is skin level sickness. Ang sabi ng isang theologian na hindi ko matandaan ang pangalan, kung iisipin natin
na hinawakan ni Jesus ang lalaki just to cure his skin, para lang pagalingin ang sakit niya, we missed the best part of the miracle. Dahil hindi lang yon ang turo. Bagamat ipinakita ng Panginoong Yesus na siya ay may kakayahan at kapangyarihang magpagaling ng isang sakit na incurable. But it goes beyond, deeper than sa sakit ng lalaking yan ang pinagaling niya. Bakit? Sabi ko nga kanina, napakalungkot ng buhay niya. Ngunit nang pinagaling siya ni Jesus, hindi lang ang sakit niya ang pinagaling niya, pati ang lahat ng dating hindi niya nagagawa. Ang broken association niya sa tao, yung may parang pader na hadlang between him and his family. And if we reflect on that, dati tayo ay kaaway ng Diyos dahil sa kasalanan. Merong parang isang unbreakable barrier between us and God before tayo na-rescue ng Panginoon. Ngunit dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, binigyan niya tayo ng pananampalataya. He granted repentance on us, and He restored back our relationship sa Diyos na sinira ng pagkakasala. Kaya ang pagpapagaling ni Jesus hindi lamang skin deep. Yan ay aabot sa kaluluwa. Lalo na tayong mga makasalanan, He cured our deadness, the deadness of our souls. He made us alive in Christ. Binuhay niya tayo kasama ni Kristo. Yan ang sabi ng Biblia sa Efeso 2. So nakita natin, kung yung leprosy noon na skin deep ay incurable, walang lunas. Ang epekto naman ng kasalanan na magdudulot ng kamatayan sa atin ay wala ding lunas. But by the power, the healing power of Christ, hindi lang yung sakit sa balat na walang lunas, kundi yung pati sakit sa kaluluwa na hindi malulunasan ng anumang uri ng gamot o anumang gawain ng tao. Pati yon ay pinagaling ni Jesus para sa atin. Could you think how wonderful, how amazing yung grace, yung kagandahang loob na iginawad ng Diyos sa atin para magamot ang kalagayan natin na wala sanang pag-asang magamot, sapagkat si Jesus nga lang ang gamot sa kamatayang dulot ng kasalanan sa atin. Even death, napapagaling ni Jesus. Muli tayong binubuhay sa pamamagitan niya. And that is regeneration. Amen. Meron bang medisina o kaya kaparaanan ng tao na pwede nilang buhayin muli ang patay na? Meron ba? Wala. Why? Dahil hindi sa atin galing ang buhay. There is only one life giver, and that is God, and that is Jesus Christ.
So, mga kapatid, Jesus' healing goes beyond the skin deep sickness. Even sickness beyond cure. Yung hindi napapagaling. Incurable, walang lunas. Kay Jesus, may lunas. That's why, kapag inaawit natin yung kantang Amazing Grace, dapat nararamdaman natin kung gaano kadakila ang kagandahang loob ng Diyos na ipinakita sa atin. Because by that grace, tayo po ay muling binuhay sa patay na nating kalagayan. Pangatlo, third lesson that we could learn in the miracle healing of the leper. Ang pangatlo is that only Jesus could do restoration in us, both physical and spiritual. Siya lang ang may kakayahan. Si Jesus lang ang may kakayahan na magbabalik restoration ng anumang nawala sa atin, both sa physical and spiritual. Kung ang mga tao noon na nasa palibot nitong ketonging lalaki na ito, marahil iba-iba ang pumasok sa kanilang mga isipan nung nakita nilang hinawakan ni Jesus ang lalaki. Ngunit si Jesus lumapit. Hindi niya tinakpan ang kanyang ilong. Sapagkat ayon sa medisina, ang sakit na ganon ay pati may masangsang na amoy, mabaho. Si Jesus, hindi niya tinakpan ang kanyang ilong. Hindi siya gumamit ng magic wand, katulad ng gamit ng fairy. O kaya naglagay muna ng guwantes sa kamay niya to reach out doon sa ketongin. But bare-handed, tinawakan niya ang lalaki. Alam ng Panginoong Yesus na ang isolation ng taong ganon is more hurting, mas masakit kaysa sa infection niya na sa sakit na yun. Yung mahiwalay ka, tulad ng bilin sa Leviticus 13 na binasa natin. Ilalabas ka sa kampo, mag-isa ka. Wala kang kasama. Mabuti kung may cellphone noon na pwede kang mag-chat, pwede kang manood ng Facebook, kung ano-ano, wala. You just live alone. Hindi ka pwedeng makalapit. Alam ng Panginoong Yesus na yung pagkakahiwalay sa Kanya ay mas masakit kaysa doon sa sakit niya sa balat. Alam niya na yung taong yun, hindi lang ang kailangan niya ay mapagaling yung sakit niya sa balat, but he needed his heart restored. Yung lalaking yon, kailangan niyang maintindihan na hindi siya basura sa harapan ng Diyos. Kung basura man siya sa paningin ng tao, sa Panginoon, hindi siya basura sapagkat siya ay hinawakan niya. Tayo ay nalayo din sa Diyos dahil sa kasalanan. If we are left isolated from God,
Kung hindi inabot ng Diyos ang kanyang habag at kagandahang loob sa atin, hindi sana tayo makakabalik sa Panginoon. Imagine, Adam and Eve, si Adan at saka si Eva, nung pinalayas sila ng Diyos sa Garden of Eden, anong nilagay ng Diyos dun sa entrance ng garden? Nilagyan niya ng flaming sword, 2 espada na pabalik-balik, na may apoy, upang yon ang magiging gwardya, kailanman hindi na makakabalik si Adan at saka si Eva sa Garden of Eden. Ganon ang epekto ng kasalanan sa atin. Hindi lang basta tayo nalayo sa Diyos, ngunit wala tayong kakayahang lumapit muli sa Kanya kung hindi niya ipapaubaya, hindi niya ipapahintulot. Itong taong ketongin na ito, nung pinagaling siya ni Jesus, He restored back everything to him. Ibinalik ng Panginoong Jesus ang kumpiyansa niya na makihalubilo sa tao. Ibinalik ng Diyos ni Jesus ang kanyang pagkakataong makapasok sa templo at purihin ng Diyos. Ibinalik ni Jesus ang kakayahan niyang makapag-alay ng handog sa Diyos bilang patotoo na siya nga'y gumaling na. Ibinalik ni Jesus pati ang magandang relasyon niya sa kanyang pamilya. Kung meron siyang anak, pwede na niyang yapusin muli. Pwede na siyang makisalo muli sa kanilang hapagkainan. He restored everything to that man. At ganon ang ginawa niya para sa ating mga makasalanan. He restored us back to our Father, sa Ama natin sa langit, sapagkat yun nga ang kalooban ng Ama sa lahat ng ibinigay niya kay Jesus. At yung pagbabalik ni Jesus sa lahat, doon sa lalaki, is a picture ng sinabi niya sa kanyang mga alagad na kailanman ay walang makakaagaw sa atin, sa kamay niya at sa kamay ng kanyang Ama. That is assurance. That is assurance. So mga kapatid, walang sino mang marumi dahil sa kasalanan ang masyadong malayo para abutin ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang habag. Marahil may mga nagawa tayo sa nakaraan na ang tingin natin sa sarili natin ay nagparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Maaaring ang tingin ng ibang tao sa atin ay naging marumi tayo sapagkat napakaraming taong judgmental. Even sa Christian circle. Ngunit, huwag nating kakalimutan ang kumpiyansa natin. Ang Panginoong Yesus ay mahabagin beyond human comprehension. Kung ang lalaking ito na outcast, lumapit kay Jesus, hindi niya pinagtabuyan, bagkus ay hinawakan niya at pinagaling. Ganon ang ginawa niya sa atin at patuloy na gagawin niya habang tayo ay umaamin ng ating karumihan sa kanyang harapan. Ito dapat ang magtuturo sa atin na huwag tayong magmalaki. Huwag tayong maging mayabang. Maging sa mga kapwa natin. Sapagkat minsan, pare-pareho tayo ng kalagayan dahil sa kasalanan. Kinahabagan lang tayo ng Diyos sapagkat yun ang desisyon niya. Ang sabi niya sa Roma 9, kahahabagan niya ang gusto niyang kahahabagan. At walang sino mang pwedeng magdikta sa Diyos kung sinong kahahabagan niya. We are all undeserving with God's grace and mercy. Walang sino mang karapat-dapat sa atin. Ngunit ang Diyos
ang siyang gumagawa ng desisyon. Siya ang pumipili kung sinong gusto niyang kahabagan. At kung tayo ay naging recipient ng kanyang grace and mercy, huwag dapat tayong maging hambog na para bang ang tingin natin sa sarili natin ay mas malinis tayo kaysa sa iba. Hindi. Ang katotohanan ito dapat ang siyang magiging palaisipan palagi sa atin upang tayo ay manatiling mapagpakumbaba una sa harapan ng Diyos sapagkat siya lang ang nagpagaling sa atin. Amen. Kaya nga minsan nasabi ko, nothing is too far to be reached by God's mercy. Wala. Lahat ay kayang abutin ng Diyos. Ang lahat ng sakit ay kaya niyang pagalingin. Pati nga kamatayan, pinakita ng Panginoong Yesus na may kakayahan siyang ibalik ang buhay. Muli niyang binuhay si Lazarus. Muli niyang binuhay ang anak ng isang biyuda. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit. Kung kaya tayo ay may matibay na pag-asa na si Jesus ang mahabaging Diyos. Palagi nating isa-isip, mga kapatid, na tayo ay nakatanggap lamang ng habag at kagandahang loob ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Kung kaya hindi tayo dapat maging hambog at magmalaki. Ipakita natin ang tunay na pagpapakita ng habag sa kapwa natin. Dahil yun ang turo ng Panginoong Yesus. Yung nabasa natin sa Luke chapter 6 verse 36 kanina, maging mahabagin kayo katulad ng inyong Ama sa langit. Tayo po ay manalangin. Lord, tunay Panginoon na ang iyong habag ay ginagawad mo sa kung sino ang gusto mong kahabagan sapagkat ikaw ay Diyos. Walang sino mang pwedeng magsabi sa iyo na ikaw ay nagtatangi sapagkat sa katunayan, lahat kami ay walang karapat-dapat sa iyong habag at kagandahang loob. Walang meron o anuman sa amin, Panginoon, deserving of your grace and mercy. Kaya nga, kalooban mo lamang, Panginoon. Nung kami ay iyong kinahabagan, kami po ay naging dalisay sa iyong paningin. Nilinis mo kami. Pinawalang sala mo kami. Ang dating karumihan namin ay nilinis mo upang kami naging matuwid sa paningin mo. Bagamat kami po ay nagkakasala pa, ang pangako ng iyong salita ay hindi mo na ibibilang sa amin ang mga kasalanang magagawa pa namin at nagawa namin sapagkat lahat nyon ay binayaran ng lahat ng Panginoong Yesus. Walang kakulangan ng sakripisyong ginawa niya. Ngunit tulungan mo din kami, Panginoon, na makapamuhay kami ayon sa aming natanggap na habag at kagandahang loob mo. Tulungan mo kami na palagi naming hangarin na tuktin ng iyong kalooban at huwag nang magpapasakop sa kapangyarihan pa ng pagkakasala. Pagpalain mo nawa ang bawat isa sa amin, Panginoon, at ang mga pipiliin mo makapakinig sa mensaheng ito sa online platform na nawa ay matanggap din nila ang pagpapala
ng katotohanan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, ipanalangin po natin ang ating offering. Ama naming nasa langit, makabagin at makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Nagpapasalamat na naman po kami sa araw na ito pagkat iyong niloob na kami na naman po ay magkatipon-tipon upang papurihan ka, Panginoon, at paglingkuran ka. Salamat po at nilagay mo sa puso namin, Panginoon, na bigyang halaga po namin ang araw na ito. Salamat din po, Panginoon, sa iyong mga salita at turo sa amin sa pamamagitan ni Pastor Noel, Panginoon. Salamat sa katalinuhang ibinigay mo sa Kanya upang ipahatid ang iyong mga salita, Panginoon. Ang salitang magbibigay papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Ang salitang magtuturo sa amin sa iyong kahabagan, Panginoon. Gaya ng sa Ketomi, Panginoon. Siya'y binibilang na marumi, Panginoon. Ngunit hindi mo siya kinarumihan, Panginoon. Pinagaling mo pa siya, Panginoon. Hindi lamang sa pisikal niyang sakit, kundi pati sa spiritual na sakit. Kami rin po, Panginoon, ay gaya ng Ketomi na ito. Marumi po kami. Kami po ay pinaghaharian ng kasalanan, Panginoon. Ngunit salamat, Panginoon, sa habag mo sa amin. Nang dahil kay Jesus, ay pinagaling mo po kami sa aming sakit na ito. Salamat sa kanyang dugo at sakripisyo. Nang dahil doon, Panginoon, ay binigyang pag-asa kami. Salamat sa kanyang habag. Salamat sa kanyang kabutihang loob. Turuan mo rin po kami, Panginoon, na maging makabagin. Wala po kaming kakayahan, Panginoon, na linisin ang aming sarili, sapagkat ito'y nagmula sa iyo. Wala kaming may pagmamalaki sa aming buhay, Panginoon. Kaya turuan mo po kaming maging makabagin na gaya kay Kristo, Panginoon. Ikaw po ang mamuna sa aming buhay. Salamat din po, Panginoon, sa bawat anumang blessings na binigay mo sa amin. Ito po ang panahon, Panginoon, upang magbigay alay na naman sa iyo, Panginoon. Ano man po ang maipon namin, ikaw sana ang siyang magplano, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa sa amin at i-bless mo pa po ang bawat oras na natitira. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.
Tunay na napakadakila ng habag ng Diyos. Ang ganda ng message ng kanta. Tayo'y tinanggap sa pamamagitan lamang ng habag ng Diyos. With your love, I am accepted. Tayo ang tinatanggap talaga ng Diyos. Maliwanag. Amen. Huwag tayo ang nangangailangan ng pagtanggap ng Diyos dahil tayo ang makasalanan. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Diyos na tunay na dakila at mahabagin, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil kami, sa aming karumihan, kami ay iyong tinanggap sapagkat nilinis at pinadalisay kami ng dugo ng Panginoong Hesus. Wala kaming maaaring itumbas sa ginawa mo sa amin, Panginoon. Bagkus, kami ay buong buhay na magpupuri, magpapasalamat sa iyo. Inilalapit din namin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin. Bilang aming pananalig sa iyo, sapagkat naniniwala kami na ikaw lamang, O Diyos, ang may kakayahan na duminig at tumugon sa aming mga panalangin. Dalangin namin na ikaw, Panginoon, ang mag-abot ng lunas sa aming mga sakit. Ang mga kapatiran namin na nangangailangan ng pagpapagaling mo. Si Sister Saling, si Sister Lori sa Canada, Panginoon. Maging ang kanilang mga anak. Si Liam, si Asher, si Bella, at si Harold. Palakasin mo sila, Panginoon, sa pagharap nila sa anumang pagdadaanan sa buhay, Panginoon. Ganon din sa kay Apple, kay Pastor Ronnie, nangangailangan ng iyong pagpapagaling. At ang mga nakakatanda sa amin dito, Panginoon, you sustain them with your grace, with your healing. Ingatan mo din ang mga kapatiran naming nasa malayo, maging si Junjun pala, Panginoon. May iniinda siyang sakit sa kanyang likod, nawa ay ihaplos mo ang iyong pagpapagaling sa kanya. At patibayin mo siya sa muli niyang paglayo sa kanyang pamilya. Nawa ikaw ang magpuno, Panginoon, ng assurance na ikaw ay sapat na tigit pa para sa kanya, maging sa kanyang pamilya. Nawa ingatan mo din ang mga kapatiran naming nasa malayo. Ang kailangan nilang pangunguna mo. Maalala namin ipanalangin si Colin sa kanyang magiging desisyon sa kanyang pag-uwi. Nawa ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanya. Ang mga kapatiran naming nasa Hong Kong, nasa Hawaii, nasa China, si Jane. Maalala po namin at mga kapatiran naming nasa Middle East. Naingatan mo sila. Ganon din sa amin dito, Panginoon. Nawa ay pahintulot mo na sa araw-araw ay maranasan namin ang habag mo, ang pangunguna mo, ang provisions mo. Inilalapit ko din sa iyo ang mga kapatiran naming umaasa sa tulong mo sa paghahanap nila ng kanilang trabaho, ng kanilang ikabubuhay. Ang mga mag-aaral, Panginoon, na ikaw ang magbigay ng katalinuhan sa kanila, ng sustento sa kanila. Tulungan mo ang mga magulang dito sa amin, Panginoon, na sa kanilang paghahangad,
na matustusan ang kanilang mga anak. Nawa ay i-bless mo ang mga sources ng kanilang pinagkukunan, kanilang mga pananim, ang kanilang mga alagang hayop, upang yon ang gagamitin mo na magsusupply ng pangangailangan nila. Higit sa lahat, ay punuin mo ng iyong katahimikan ang buhay ng bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, na palaging magalak sa iyo at huwag naming hanapin ang kagalakan sa mga bagay sa mundong ito. Pagkus ay sa iyo lamang, sapagkat sa iyo lang tunay na matatagpuan ang kaganapan ng buhay, ang kagalakan, ang kakontentuhan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo mo sa amin, sa pag-iingat mo, sa paggabay mo, at patuloy kaming umaasa sa iyo. Maging si Aileen, Panginoon, sa kanyang kalusugan, nawa ay pagalingin mo. At lahat ng mga kapatiran namin dito, Panginoon, na nangangailangan ng iyong pagpapagaling, tulungan mo sila. Maraming salamat sa pagpapala na binigay mo sa amin. Nawa ay patuloy mo kaming kalingain. Bless us, O Lord. Habang kami po ay pansamantalang maghihiwa-hiwalay, nawa ay samahan mo kami at pangunahan kami, lalong-lalo na sa pagnanais naming matupad ang iyong kalooban. We glorify you, we praise you, we adore you, we honor you. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.